Magandang araw sa ating mga kadayo at isang pagbati kay Sir Bon na boses ng programa, pati na rin sa lahat ng nakikinig ngayon. Isinulat ko ito dahil sigurado kung meron at merong makaka-relate sa naging karanasan ko. Alas 3 ng madaling araw noon, Sir Bon. Sa bahay ng panganay na kapatid ng papa ko ginanap ang burol. Ilang araw din doon nagtipo ng mga kamag-anak namin para makiramay at makasama ang pamilya bago tuluyang mailibing ang papa ko. Pagkatapos ng libing ay hindi muna kami umuwi. Gaya ng nakasanayan sa amin sa probinsya. Nagsama-sama muna ang buong pamilya at doon natulog sa bahay kung saan siya binurol. Sabi ng matatanda ay ganoon daw muna sa unang gabi pagkatapos mailibing ang isang mahal sa buhay. Mas mabuti raw na magkakasama ang pamilya para hindi masyadong mangulila ang yumao at para hindi rin mabigatan ang mga naiwan. Noong gabing yon ay magkakatabi kaming natulog. May iba sa sala, may iba sa kwarto at may ilan ding nakahiga sa sahig. Ang tahimik ng buong bahay. Halos lahat pagod dahil sa buong araw na pag-aasikaso sa libing. Ako naman, Sir Bon, kahit pagod, ay hirap pa ring makatulog. Paulit-ulit kong naiisip ang papa ko. Ilang araw lang ang lumipas mula nang huli ko siyang makita na buhay. Tapos sa isang iglap ay wala na siya. Wala na rin yung mga simpleng bagay na nakasanayan ko sa kanya. Yung boses niya, yung pag-uwi niya galing sa biyahe, pati yung presensya niya sa bahay. Kakaisip sa kanya, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hanggang sa bandang alas 3 ng madaling araw, ay bigla kong nagising. Hindi ko alam kung ano ang gumising sa akin. Ang tahimik ng paligid. Pero may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may tao sa loob ng kwarto na nakatingin sa akin. Noong una ay hindi ako gumalaw. Nakahiga lang ako at nakapikit habang pilit na inuunawa kung gising ba talaga ako. Pero habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na parang may presensya sa malapit. Kaya dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. At doon ko siya nakita, Sir Bon. Sa may gilid ng kwarto ay may nakatayong lalaki. Hindi malinaw ang mukha niya. Malabo ang buong katawan na parang hindi ko makita ng maayos dahil madilim ang paligid. Pero kahit ganoon ay nakikita ko din agad kung sino yun. Ang papa ko, Sir Bon. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko siya nakilala ng ganoon kabilis. Siguro dahil pamilyar sa akin ang tindig niya at pamilyar din ang suot niyang damit. Iyon ang dahilan kung bakit kahit malabo ang mukha niya, ay alam kong siya talaga. Hindi siya gumagalaw at hindi rin siya lumalapit. Nakatayo lang siya habang nakatingin sa akin. Na parang may gusto siyang sabihin pero walang lumalabas na salita. Sa sobrang takot ko ay napapikit ako. Hindi ko alam kung ilang segundo kung nakapikit. Baka saglit lang o baka mas matagal. Pero nang muli akong dumilat ay wala na siya. Wala nang tao sa gilid ng kwarto at tahimik pa rin ang lahat. Nakahiga pa rin ang mga kasama ko at parang walang ibang nakapansin sa nangyari. Hindi ako agad gumalaw. Nanatili lang akong nakahiga habang pinipilit kong isipin kung totoong nakita ko ba ang papa ko o baka panaginip lang yun. Hindi ko rin sinabi agad sa pamilya ko kinabukasan. Baka kasi isipin nilang dala lang yun ng pagod, puyat at matinding lungkot. Pero kahit anong pilit kong kalimutan ay hindi ko magawa. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakita ko ng alas 3 ng madaling araw. Pag-uwi namin sa sarili naming bahay ay doon ko naisip na baka kailangan ko lang talaga ng pahinga. Ilang araw din kasing kaming puyat at pagod dahil sa burol at libing ng papa ko.
Pero kahit nasa sarili na naming bahay ay hindi pa rin ako mapakali, Sir Bon. Ang tahimik na ulit ng bahay. Wala na yung mga kamag-anak na nag-uusap sa sala. Wala na rin yung mga taong pumapasok at lumalabas para makiramay. Bumalik na sa dati ang lahat. Pero para sa akin ay sadyang may kulang. Yung papa ko, Sir Bon. Madalas akong mapatingin sa mga gamit niya. May mga damit siyang naiwan. Nandoon pa rin ang ilan niyang gamit na hindi ko pa kayang ayusin o iligpit. Kahit simpleng bagay lang ay parang may koneksyon lahat sa kanya. Sa kakaisip ay mabilis lang din akong nakatulog ng gabing yon. Pero hindi rin naging normal ang tulog ko. Napanaginipan ko ulit ang papa ko. Sa panaginip ay nasa isang tricycle siya. Agad ko siyang nakilala dahil yun mismo ang tricycle na pinapasada niya noong nabubuhay pa siya. Tricycle driver ang papa ko, Sir Bon. At ilang taon din siyang nagbabiyahe sa boundaryhan na tricycle para kumita at masuportahan kami. Kaya pamilyar na pamilyar sa akin ang itsura ng tricycle. Nasa driver seat ang papa ko. Tahimik lang siya habang hawak ang manibela. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Ang alam ko lang ay nasa harapan ko siya at parang hinihintay niya akong sumakay. Lumapit ako sa tricycle. Hindi ko maalala kung paano ako nakasakay. Pero bigla na lang akong nasa loob nito. Pagkaandar namin ay napansin kong wala halos ibang tao sa paligid. Tahimik ang kalsada. Walang mga tindahan, walang ibang sasakyan. At wala ring mga taong naglalakad. Parang ibang lugar yon kahit pamilyar ang tricycle na sinasakyan namin. Habang nagmamaneho ang papa ko ay tahimik lang siya. Hindi niya ako kinakausap. Pero ilang beses siyang tumingin sa akin gamit ang salamin sa harap niya. Napansin ko yun. Dahil paulit-ulit niyang ginagawa. Titingin siya sa daan, sa salamin tapos sa daan ulit. Parang chinecheck niya kung nakatingin pa rin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ramdam kong may gusto siyang ipakita sa akin, Sir Bon. Mas lalo kong kinabahan nang mapansin kong parang paikot-ikot lang ang dinadaanan namin. Pareho ang mga nakikita ko. Parehong puno, parehong kalsada, at parehong madilim na paligid. Parang kahit gaano katagal kaming bumiyahe ay hindi kami nakakarating sa pupuntahan namin. Doon ko naramdaman yung kaba. Hindi na yung katulad ng unang beses na nakita ko siya. Doong nasa bahay ng tiyuhin ko ay nakita ko lang siyang nakatayo at nakatingin sa akin. Pero nang mga sandaling yon ay parang sinasama niya ako sa isang lugar. Hindi ko alam kung saan. At higit sa lahat ay hindi ko alam kung bakit. Habang tumatagal ang biyahe ay lalo kong napapansin ang mga tingin niya sa salamin. Na parang may hinihintay siyang mapansin ko. Pero kahit anong tingin ko sa paligid ay wala kong makita. Hanggang sa bigla kong nagising. Napabalikwas ako sa kama, Sir Bon. Mabilis ang tibok ng puso ko at ilang segundo kong hindi gumalaw. Tinignan ko ang paligid. Sa sarili naming kwarto at sa bahay. Panaginip lang pala, Sir Bon. Pero kahit panaginip yon ay sobrang linaw ng lahat. Pati yung tricycle at yung mukha ng papa ko. At higit sa lahat, yung paulit-ulit niyang pagtingin sa akin sa salamin. Doon ko naisip na baka hindi lang basta panaginip ang mga nangyayari sa akin. 2 beses ko nang nakita ang papa ko mula nang mailibing siya. Una, doong 3:00 ng madaling araw sa bahay kung saan siya ay binurol. At sunod naman ay sa panaginip ko. Hindi ko pa rin alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Pero sa pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang pagpaparamdam niya sa akin. May gusto pa siyang ipaalam. At hindi ko alam kung ano yun. Makalipas ang ilang araw, Sir Bon, ay unti-unti na sanang bumabalik sa normal ang mga araw namin.
Kahit hindi pa rin madaling tanggapin na wala ng papa ko, ay pinipilit naming magpatuloy. May mga gawain sa bahay, may mga kailangan asikasuhin, at kailangan din naming harapin ang araw-araw na buhay kahit may kulang na sa pamilya namin. Pero isang gabi ay napanaginipan ko ulit ang papa ko. Sa pagkakataong yon ay wala ako sa sarili naming bahay. Nasa loob ulit ako ng bahay ng panganay niyang kapatid. Yun bang kung saan ginanap ang burol niya. Pamilyar sa akin ang buong lugar. Pati ang ayos na mga gamit ay parang eksaktong ganoon nung mga araw na nandoon kami. Nandoon din ang papa ko. Pero gaya ng dati ay malabo pa rin ang mukha niya. Hindi ko makita ng maayos ang mga mata niya o ang ibang detalye ng mukha niya. Pero alam kong siya yun. Nakatayo lang siya sa harap ko. Hindi nagsasalita at hindi rin gumagalaw. Sa totoo lang ay sanay na ako sa katahimikan niya sa mga panaginip ko. Pero iba ang pakiramdam ko noong gabing yon. Parang may gusto siyang sabihin na importante. Bigla siyang lumakad papunta sa isang kama. Sinundan ko siya ng tingin. At doon ko napansin ang isang lumang unan. Pamilyar yun sa akin, Sir Bon. Iyon ang unan na madalas gamitin ng papa ko noong nabubuhay pa siya. Hindi ko agad naintindihan kung bakit yun ang pinuntahan niya. Tumigil ang papa ko sa tabi ng kama. Pagkatapos ay itinuro niya ang unan. Isang beses ay huminto siya. Pagkatapos ay itinuro niya ulit. Kaya mas lalo kong nagtaka. Hindi ko alam kung bakit yun ang gusto niyang ipakita sa akin. Sa tabi ng kama ay nakita ko rin ang mama ko. Nakatayo lang siya at parang walang napapansin. Samantala ay paulit-ulit na itinuturo ng papa ko ang unan. Mas naging malinaw sa akin na hindi yun basta kilos lang. Parang gusto talaga niyang tumingin ako roon. Na parang may kailangan akong makita. Pero kahit anong tingin ko ay ordinaryong unan lang ang nakikita ko. Luma na at medyo kupas. At mukhang ilang taon na rin ginagamit. Nang tumingin ulit ako kay papa ko, ay nakaturo pa rin ang kamay niya roon. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Parang may nakatago sa loob. Na parang may gusto siyang ipaalam. Pero bago ko pa malaman kung ano yon ay bigla akong nagising. Sa madilim na kwarto at tahimik naming bahay. Ilang segundo kong nakahiga habang pilit na inaalalang panaginip ko. At doon ko naalala ang isang bagay. Yung unan. Noong mga huling araw ng papa ko ay napansin kong madalas niyang gamitin yon. Kahit saan siya magpahinga ay hinahanap niya yung unan na yon. Minsan kahit may ibang unan naman sa bahay ay yun pa rin ang ginagamit niya. Hindi ko lang pinansin noon. Kasi para sa akin ay ordinaryong bagay lang yon. Pero pagkatapos ng panaginip ko ay bigla kong napaisip. Bakit yun ang paulit-ulit niyang itinuro? At bakit pati ang mama ko ay nakita ko roon? Hindi ko na pinilit matulog ulit, Sir Bon. Inabukasan ay sinabi ko na sa mama ko ang panaginip ko. Hindi rin siya agad nagsalita. Pareho kaming nag-isip kung may ibig sabihin ba talaga yon o baka dala lang ng pagkawala ng papa ko. Pero naisip namin na wala namang mawawala kung titignan namin ang unan. Kaya kinuha ng mama ko ang lumang unan. Medyo marumi na rin yon at matagal nang hindi nalalabhan. Plano na rin sana niyang labhan dahil matagal na yung ginagamit ng papa ko. At habang hawak niya yon ay hindi ko maiwasang isipin ang paulit-ulit na pagturo ng papa ko sa panaginip. Noong una akala ko ay gusto lang niyang ipaalala sa akin ng isang bagay tungkol sa kanya. Hindi ko alam na may literal pala talaga siyang gustong ipakita. Sinimula ng mama ko na labhan yung lumang unan na madalas gamitin ng papa ko. Habang tinatanggal niya ang mga bulak, ay bigla siyang nakaramdam ng matigas sa loob. Noong una akala namin ay may buo lang na tela
o parte ng staffing na nagsama-sama. Pero nang kapain ulit ng mama ko ay mas lalo niyang naramdaman na parang may bagay talaga sa loob. Kaya winagwag na namin ang lahat ng bulak. Doon namin nakitang isang maliit na supot na maingat na nakatago sa loob ng unan. At nang buksan namin yon ay pera ang laman. Hindi kami agad makapaniwala, Sir Bon. Isa-isa naming binilang ang laman at umabot yon sa 5,000. Hindi naman sobrang laki ng halaga. Pero para sa amin ay malaking bagay na rin yon. Lalo na at hindi namin alam na may tinatago palang pera ang papa ko. Doon ko biglang naalala ang panaginip ko. Yung paraan ng pagturo niya sa unan. Yung paulit-ulit niyang ginagawa na parang gusto niya talagang tignan ko yun. Doon ko naisip na baka yun talaga ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa akin. Hindi para takutin ako at hindi rin para guluhin kami. Dahil gusto lang niyang ipaalam na may iniwan pa siya para sa pamilya namin. Napagdesisyonan namin gamitin ang pera bilang panimula sa maliit na negosyo. Hindi agad naging malaki ang kinita namin. Pero paunti-unti ay umiikot ang puhunan. Nadagdagan ng pera, lumago ang negosyo. At habang tumatagal ay lalo naming nakita kung gaano kalaking tulong ang perang itinago ng papa ko. Sa paglipas ng mga panahon ay hindi nawala sa isip ko ang lahat ng nangyari pagkatapos ng pagkamatay ng papa ko. Lumago ang maliit naming negosyo at malaking tulong yon sa pamilya namin. Sa totoo lang, hanggang ngayon kapag naiisip ko kung saan nagsimula ang lahat, ay hindi ko maiwasang mapangiti at malungkot ng sabay. Yung 5,000 piso na itinago niya sa loob ng unan ang naging puhunan namin. Pero higit pa sa pera, yung mga pangyayaring yon ang nag-iwan sa akin ng malaking aral. Minsan pala hindi lahat ng pagpapakita ng isang namatay ay dapat manakot. May mga pagkakataon na baka gusto lang nilang magpaalam, magbigay ng mensahe o iparamdam na kahit wala na sila ay iniisip pa rin nila ang mga naiwan nila. Kaya hanggang ngayon ay nagpapasalamat ako sa papa ko, Sir Bon. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka hindi namin nakita ang perang itinago niya. At baka hindi rin nagsimula ang maliit naming negosyo. Miss na miss ko pa rin siya, Sir Bon. Minsan naiiyak ako kapag naaalala ko ang boses niya, ang tricycle niya at yung simpleng buhay namin noon. Pero mas pinili kong isipin na sa huli ay nagawa pa rin niyang alagaan kami. Hindi pala siya nagpakita para manakot. Nagpakita siya para mag-iwan ng huling tulong. At para ipaalam na kahit wala na siya ay hindi niya kami kinalimutan. Maraming salamat po, Sir Bon, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maikwento ang nangyari sa papa ko. Sana po ay may napulot na aral ang mga nakinig. At sa mga kadayo, maraming salamat din po sa pakikinig. At sana ay lagi ninyong pahalagahan ang mga mahal ninyo sa buhay habang kasama pa natin sila. Maraming salamat, Lily, sa pagbabahagi ng iyong kwento at sa ating mga kadayo. Salamat sa patuloy na pakikinig at pagsama sa bawat kwentong kababalaghan. Siguro, hindi lahat ng pagpapakita ay dapat katakutan. Minsan ay may pagmamahal lang talagang ayaw pa ring matapos. Hanggang sa susunod, mga kadayo.